go with our request na i-amicable na lang yung problema. Dahil mga tribong Manobo, dadaanin naman sa batas ng mga katutubo ang kasunduan sa isang tinatawag na dampuda o pagbabati ng mga magkakatunggaling pamilya. Pumirma rin daw ang mga in-hostage ng dokumento na hindi sila magsasampa ng kaso. Ang mga miyembro ng terrorist group, bibigyan ng livelihood project para hindi na humawak ng armas. Sa pagbalik namin sa sitio New Maasin kanina, tila balik na sa normal ang buhay ng mga residente. Mga kababayang nagdadasal ng pasasalamat sa kapilya at mga tumpok na lang ng tao nagkukwentuhan tungkol sa nangyaring hostage taking ang palatandaang may nangyari dito. Matapos ang krisis na dumaan sa maliit na pamayanang ito, pilit ngayong ibinabalik ng mga residente sa normal ang kanilang buhay. Bagamat isinuko na ni Perez ang kanilang mga baril, nangangamba pa rin ang mga taga rito sa kanilang seguridad. Kung pinagbigyan nila ng mga otoridad ang kahilingan ng mga hostage takers, paano naman ang hustisya para sa kanila na naging biktima at naipit lang sa away pamilya? Sa mismong lugar kung saan tinipon at saka dinukot ng mga residente ng sitio New Maasin o kilala rin sa tawag na Maitom, inabutan namin ang grupo ng mga dating hostage na ito. Pinag-uusapan ang pinirmahan nilang dokumento na hindi sila pwedeng magsampa ng kaso laban sa mga nang-hostage sa kanila. Ang ngayon, na-secure me, paano na yung kinabukasan namin? Wala ba silang may gawang action? Wala ba silang plano, yung local government o yung mahal na Pangulo natin, kung paano naman yung mga katauhan din sa Agusan del Sur na lagi na lang naiipit sa away na hindi narapat? Nangako naman malang provincial government na tutulungan pa rin nila ang pamalaang naapektuhan at ito mga pinalayang bihag. Nakatakda na nga raw sila makipagpulong sa mga lokal na opisyal ng komunidad para malaman kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Tulad ng alam na po nating lahat, binawi na po nitong Sabado ang pagpapatupad ng martial law o batas militar sa lalawigan ng Maguindanao. Isang araw matapos bawiin ng martial law, sinalakay ng mga armadong lalaki ang compound ng bahay ni dating Gobernador Andal Ampatuan Sr. sa Sharif Agwak. Ang nakatutong kay si Chino Gaston, eksklusibo. Sa inisyal na impormasyon mula sa militar at pulis dito sa Maguindanao, mahigit 50 armadong lalaki raw na nakamaskara ang pumasok sa compound ng bahay ni Andal Ampatuan Sr. sa barangay Bagong, Sharif Agwak kagabi. Nilooban ng isang bahay sa loob ng compound. Nilimas ang mga gamit at pagkain. Basag ang mga salamin ng bintana at may mga naiwang pang patak ng dugo. Pero ang bahay mismo ni Andal Sr. di nagalaw dahil sa makakapal na reha sa bintana. Mga armado doon, mga kasibilyan. Yung unang nagpasok sa gate. Ano, sinira ba yung gate o bukas lang yung gate? Ay, hindi. Pilitin nilang sirain siguro. Hindi kasi malalaki man yung kandado. Inakita na lang nila yung gate. Pati ang mga magsasaka na nakatira sa paligid, di raw pinatawad. Kinuha ang kanilang mga kalabaw at iba pang alagang hayop. Ang mga paninda sa mga tindahan at damit, sinimot din. Sabi niya, pag hindi mo ibigay yung kalabaw, katayin. Sabi ng angkel ko, sa akin yan, sarili ko yan. Sabi niya, kahit na sarili mo, basta pag hindi mo ibigay, kakatayin kita. Ang ba pag yung nagganun ka naman? Eme may kimon. Oo. Kinasunday, Eme. Emay? Ano sa kok ng tabas, ganito ko eh. Sinusupo ko rin dahil malay ito. Yung nagkuha sa bintana namin, yung M60. Kaya mga taga rito, agad nag-evacuate dahil sa takot. Takot naman sa sundalo at mga armadong grupo ang dahilan kung bakit dumaragsa ang mga evacuee sa barangay hall ng Salman sa Ampatuan. Sa huling tala, 400 pamilya ang nakatira rito mula nung ideklara ang martial law sa Maguindanao. Mula Cotabato City, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Unti-unti na bumabalik sa normal ang takbo ng negosyo sa Maguindanao matapos alisin ng gobyerno ang martial law. Pero mga empleyado sa Kapitolyo at ang mga estudyante, takot pa rin. Nakatutok si Emil Sumangil live mula sa Cotabato City. Emil. Mel, masigla na ang negosyo sa Maguindanao pero nananatiling paralisado pa rin ang edukasyon dahil sa hindi pagpasok ng mga mag-aaral sa mga eskwelahan sa probinsya. Ilang araw makarang alisin ng Maguindanao sa ilalim ng batas militar. Kumapal na muli ang bilang ng mga tao sa public terminal at sa pamilihang bayan. Senyalis na balik na sa normal kahit papaano ang kalakalan sa probinsya. Ang mga tindahan sa tabing kalsada, kumuha na ulit ng mga puhunan para muling makapagbenta at kumita. Kasi na magyaran sura pa. Darn Marcelo, kajil kanta sa Marcelo. Ano po ibig sabihin? Sabi po ni Babo, masaya na daw siya kasi binawi na po yung sinasabing Marcelo.
Pero kung karamihan nakakalabas na sa mga lansangan, ang mga paaralan nananatili pa ring ghost town. Nakakandado ang mga silid-aralan. Dito sa Sharif Aguac Central Elementary at High School, 2,000 mahigit ang mga estudyante pero wala pa rin pumapasok. Maliban sa 2 grade school students na ito na dumating sa eskwelahan pero hindi naman naka-uniforme. Walang ipinalalabas na announcement ang DepEd ARMM na sa susunod na taon na ang muling pagbabalik sa klase ng mga bata. Ayon sa mga guro, natatakot pa rin ang mga mag-aaral, pati na ang kanilang mga magulang sa posibleng pwede pang mangyari. Balita namin, marami nang bumalik sa kanilang mga tahanan. Oh. Pero ngayon ma'am, mukhang... Pero ngayon, wala pa sila. So, ano sa palagay nyo? Bakit gano'n ma'am? ayun pa rin siguro, takot pa rin. Sa Kapitolyo ng Maguindanao, alas 8 pasado ng umaga kanina, 2 empleyado lamang mula sa motor pool section ang pumasok sa trabaho. Karamihan, hindi pa rin sumipot. Hindi kami makasahod, wala yung mga kasar o magbigay ng pera sa amin. Nakuha ng GMA News ang loob ng eleganting Office of the Provincial Governor, ang tanggapan ng Human Resources Department at ang Provincial Administrator. Walang tao sa loob, pero kapansin-pansin ang mga nakasabog na mga gamit ng mga empleyado rito. Mga sinirang kabinet at mga papeles na nagkalat sa sahig. Naniniwala ang AFP na unti-unti na ring babalik sa normal ang takbo ng buhay sa Maguindanao sa mga susunod na araw, Mel. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Arestado ang dating Provincial Commander ng Maguindanao Police na malapit kumano sa pamilya Ampatuan. Siya po'y tinuturong sangkot sa malawakang bentahan ng armas at nagbabalik sa Emil Sumangil. Eksklusibo! Mga operatiba ng PNP CIDG Region 12 ang dumampot sa retiradong si Senior Superintendent Piang Adam, ang dating Provincial Commander ng Maguindanao Police Provincial Office. Napabilang sa Order of Battle ng PNP ang dating Provincial Commander sa dalawang dahilan. Una, napag-alaman ng mga kabaro niyang intelligence officer na di umano'y nag-iingat ito ng matataas na kalibre ng armas at mga bala sa kanyang farmhouse sa Barangay Katiko, President Quirino, Sultan Kudarat. Dalawa pa sa mga umano'y tauhan ni Adam na sina Tor Kabilan at Muslim Mamalinta ang inaresto sa nasabing raid sa bisa ng isang search warrant. Kaming kalalam dyan. Kaming kilala yun, yung may-ari. Nasamsam sa operasyon 2 M16 Armalite rifle, mga magazine at mga bala at 2 granada. At ikalawa, minsan na rin daw lumutang ang pangalan ni Adam sa isang investigasyon. Makaraan itong ituro ni Buluan Maguindanao Vice Mayor Toto Magudadato na nakipagsabwatan umano kay dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sa malawakang bentahan ng mga armas sa probinsya. Ang aming mga baril dito sa kapulisan, kinuha po lahat ni Superintendent Piang Adam at order po ito na matanda. Dinisarmahan po kami ditong mga pulisya po natin dito. At nakita po namin, may atin po na-recover na ibinenta po ito ni Piang Adam at ng kanyang anak. Ngayon, lalabas yan sa takdang panahon at tamang oras. Itinanggi ni Adam ang akusasyon. I don't know anything now. I have my lawyer and my lawyer will talk. He does not know about this alleged firearms, alleged grenade. This was not taken in his property. These were not taken from his possession. Sinampahan na ng kasong illegal possession of firearms and ammunition kaninang umaga sina Adam, pero nakapagpiyansa ito sa tanggapan ng Provincial Prosecutor's Office sa Sultan Kudarat. Magkaroon sana ng masusing investigasyon dito dahil ang sabi doon, tinutukoy doon sa reports nila ay nasunog lahat at naging abo lahat. Mula dito sa Cotabato City, Emil Sumangil Katutok, 24 oras. Unang araw ngayon sa opisina ni Ansarudin Adjong bilang acting governor ng ARMM kapalit ni Zaldi Ampatuan. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Cotabato City, June. Melhudyat daw ng pagbabago ang pag-upo ng bagong ARMM governor kapalit ng isang miyembro ng pamilya Ampatuan. Giit ng mga otoridad dito, patuloy daw tutugisin ang mga may sala kahit wala ng martial law sa Maguindanao. Buhos ang tao sa tanggapan Governor Ansarudin Adjong. Lahat gustong masaksihan ng kanyang unang public address. Huwag kayo lang, papasok! Hindi pwede lang!